Ashton, anak, kailan mo balak sabihin kay Ligaya ang tungkol sa kuya niya? Tanong ng mommy niya. Bumuntong hininga siya. May taning na kasi ang buhay ng kuya ni Ligaya at ayon sa doktor ay baka tumagal na lamang ito ng 3 buwan. Kaya naman nagpahanap agad siya ng magaling na doktor para madugtungan pa ang buhay nito. I don't know, ma'am. Hindi ko alam kung kaya ko ba itong sabihin sa kanya. Mahal na mahal niya si Gino. Sigurado ako na masasaktan siya. Saka buntis siya. Nag-aalala ako na baka magdulot ito ng hindi maganda sa anak naming dalawa. Malungkot na umupo ang mommy niya sa upuang nasa harapan niya. Naawa ako kay Ligaya, anak. Sigurado na masasaktan talaga siya kapag nalaman to. Pero hindi mo to pwedeng ilihim sa kanya. Kailangan niya itong malaman kahit masakit pa. Kahit ako man din ay nalulungkot para kay Gino. Naging malapit din siya sa ating pamilya sa maikling panahon. Pero she needs to know about his brother, anak. Pero ayokong ikasal kami ng malungkot siya, mommy. Mahalaga kay babe ang kasal and I want her to be happy in our wedding day. Gusto ko na siyang pinakamasayang bride sa araw ng aming kasal. Sasabihin ko na lang siguro sa kanyang tungkol dito pagkatapos ng kasal namin. Saka kinausap ako ni Gino. Yun din ang gusto niya. Nagulat si mommy. Talaga? Alam ni Gino ang kondisyon niya? Tumango siya. Kaya pala kinausap ako ng batang yun. Ang sabi niya, alagaan ko daw ang ate niya kapag nawala na siya. May pagkamangha at awa na sabi pa ng mommy. Kahit siya'y nagulat, kinausap pala nito ang kanyang ina. Kung yan ang pasya mo anak, ikaw ang bahala. Gusto ko din naman na maging masaya si Ligaya sa araw ng kasal niyo. Kung yun din ang gusto ni Gino, sundin na lang natin. Sigurado ako na gusto niyang makita masaya ang ate niya bago siya mawala. Pagkaalis ni mommy ay naghanda ako sa maaga kong pag-uwi. Naglilihi kasi si Ligaya at hindi kumakain ng luto ng iba. Cancel all my appointments today, Mr. Cruz. Sabihan mo security department na higpitan ng security at huwag magpapapasok ng mga walang appointment at hindi empleyado ng tan industry. Bilin niya sa kanyang bagong sekretary. Yes, sir. Tugon nito pagkatapos kunin ng attache case ay lumabas na siya ng opisina. As soon as he arrived at the parking lot, sumalubong sa kanya si Kit Kat. Baby! Yumakap to sa kanya. Baby please, mag-usap tayong dalawa. Pagsamo nito sa kanya, inalis niyang nakapulupot na kamay nito sa bewang niya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Kit Kat. Ashton naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Babalik ako kapag handa na ako. And now I'm back. Handa na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Let's fix our relationship. Please. Napahinto ito sa pagtangkang paglapit sa kanya nang malamig niya itong tingnan. We are done when you left and choose your career over me. Wala ka nang babalikan, Kat? Wala na. Tumulang luha nito. Baby please, intindihin mo naman ako. Tinupad ko lang naman ang pangarap ko. Gusto ko lang namang abutin ang pangarap ko. That time, masyado pa tayong bata para magpakasal. We need to grow both. That's why I choose to leave. Tumingin siya sa relo. Past 12 na ng tanghali. Sigurado na naghihintay na sa kanya si Ligaya sa bahay. Baby, sumasamo na tawag nito sa kanya. I need to leave, Kit Kat. Naghihintay na sa akin ang asawa ko. Nagulat to sa sinabi niya. Asawa? Pero hindi pa naman kayo kasal. And soon, we will. Putol niya dito. Aalis na ako. From now on, ay huwag ka nang magpapakita sa akin. Ayoko nang magkaroon ng maling akalang asawa ko. You should accept the fact na matagal na tayong tapos. Kung iniisip mo na may magbabago pa dahil bumalik ka, nagkakamali ka. Ani niya bago iniwan ito. Rinig niya ang pagtawag nito sa kanya habang umiiyak pero hindi niya ito nilingon pa. Pagdating sa kanyang sasakyan, nilabas niya ang phone at tumawag sa security department. Inutos niya na kahit sa parking lot ay magbantay at huwag hahayaan na may makapasok na iba, especially that woman. Habang tinatakang daan pa uwi, tumawag ang isa sa mga kasambahay nila sa bahay. Kumuha na kasi siya ng mga kasambahay. Ayaw niya kasi na mapagod si Ligaya sa mga gawaing bahay. Kaya kumuha na siya ng mga taong mag-asikaso sa bahay at mag-aalaga dito habang nasa trabaho siya. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya si Ligaya na nakahiga sa sofa sa sala habang kumakain. Nang makita siya nito ay tumayo kaagad ito at yumakap sa kanya at humalik sa labi niya. Ang aga mo namang umuwi, babe.
Hindi nito alam na plano niya nang umuwi ng mas maaga simula ngayon. Wala kasi masyadong gagawin sa office. Pagdadahilan niya, humagikik ito nang sumubsob sa dibdib niya. Dahilan mo lang yan eh. Alam kasi nito kung gaano karaming trabaho niya araw-araw sa office. Wala siyang matatago dito. Hinaplos niyang tiyan nito. Namiss ko kasi kaagad kayo ni baby. Mas gusto kong kasama kayo kaysa sa mga paperwork sa office. Napangiti siya nang makita niya na mulang pisngi nito. Shit, ang ganda talaga. Babe, napansin ko tinatamad ka na magtrabaho ngayon. Baka maghirap tayo niyan ha? Ayoko maghirap, nakangusong sabi nito. Malakas siyang natawa sa sinabi nito. Don't worry babe, kahit hindi ako magtrabaho at kaapu-apuhan natin hindi sila maghihirap dahil isa tayong tan. Walang halong pagyayabang na sabi niya. Hinawakan niya ito sa bewang at tinakay hanggang sa kusina. Gutom na bang asawa ko? Anong gusto mong kainin maliban sa akin? Tanong niya na lalong ikinapula ng pisngi nito. Babe naman eh, paano mo nalaman na gusto kitang kainin? Namumulan tanong nito, malakas siyang natawa. Babe, kanina ka pa tumatawa, nakakainis ka na. Paano mo nga nalaman? Hanggang sa kusina wala itong tigil sa pagtatanong sa kanya. Ang daldal talaga nito, pagkatapos ng magluto ay pinaghandaan niya pa ito para makakain na. Malakas na hinampas ni KitKat ang manibela nang makasakay ng kanyang sasakyan. Nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit at panibugho. No, hindi ako papayag na mapunta si Ashton sa iba. Hindi ako papayag! Hilam ng luha ang kanyang mukha, daig pa niyang sinampal ng paulit-ulit na ipamukha sa kanya ni Ashton na wala na siyang halaga dito. Anong plano mo ngayon, Kat? Mukhang nahulog na talaga siya sa babaeng yun. Kung bumalik ka sana kaagad, hindi nangyari to. Nanlilisik ang mga mata na tumingin si KitKat sa pinsan niyang si Jolene. Nang malaman niya na may fiancé na si Ashton ay natakot siya na baka wala na siyang balikan. Kaya naman intusan niya ito na pumasok bilang finance manager sa tulong ng tito niya na ama nito. Inutusan niya ito na ipagkalat na itong fiancé ni Ashton habang inaalam nila kung sino bang fiancé ni Ashton. Hindi siya nakipaghiwalay kay Ashton, hindi rin ito nakipaghiwalay sa kanya. In short ay wala silang formal na break-up, kaya umasa siya na may babalikan pa siya. Hindi rin si Ashton pumatol sa ibang babae simula nang siya'y umalis. Kaya lumakas ang kanyang kutob na hinintay lang siya ng binatang bumalik kaya laking gulat niya nang pumasok ang babaeng yun sa eksena. Nang maalala ni KitKat ang mga sinabi ni Ashton ay pinamulaan siya ng mukha sa sobrang galit. Iniwan siya ni Ashton. Iniwan siya ng lalaking mahal na mahal siya noon para sa babaeng yun. Hindi niya yun matatanggap. Galit na bumaling siya sa kanyang pinsan. Kung ginawa mo sana ng maayos ang utos ko, hindi mangyayari to, paninisi niya kay Jolene. Wag mo kong sisihin, Kat, ginawa ko lahat na magagawa ko. Kung may dapat man nasisihin dito ay ikaw yon. Naging kampante ka't inisip mo na ikaw pa rin ang mahal niya sa paglipas ng mga taon. Kung nakinig ka sana sa amin ni Daddy, ay hindi aabot sa ganito. Sinabi na noon ni Jolene sa pinsan na bitawan ng karera at pakasalan si Ashton Tan. Kung ikukumpara sa karir na gustong maabot ng pinsan niya, ay hindi hamak na mas malaking achievement si Ashton dahil napakayaman nito. Pero umira lang pride ng kanyang pinsan at piling umalis at iwan ng lalaki. Hindi ka ba nagtataka? Nung umalis ka, hindi ka niya napinigilan. Hindi ka nga niya pinuntahan sa ibang bansa para kamustahin. Isa lang ang ibig sabihin nun, Kat. Hindi ka niya ganun kamahal. Nang sabihin namin yun sa'yo nila mommy ay hindi ka nakinig. Mayabang din kasi itong si KitKat at mataas ang tingin sa sarili. Akala nito ay kaya nitong hawakan sa leeg si Ashton. Pinangangalandakan na mahal ito. Lalo itong yumabang na walang babaeng pinatos at pinakilala si Ashton sa pamilya sa loob ng maraming taon. Akala nito ay kaya hindi nagkanobya ang binata ay dahil sa pagmamahal dito. Kung ginawa mo sanang utos ko na paghiwalayin sila ng babaeng yon, hindi aabot sa ganito. Ang pagiging inutil mong dapat sisihin dito, giit pa nito. Kumuyom ang kamao ni Jolene sa inis. Paano ko sila mapaghihiwalay? Hindi ko nga alam ng babaeng palang fiancé niya. Namula siya sa inis nang maalala kung paano niya ipahiya sa party dahil kay Ligaya. Kung alam ko lang na siya palang fiancé ni Ashton ay matagal ko na sana siyang inalis sa landas natin. Kainis! Sino bang mag-aakala ng babaeng yun palang fiancé ni Ashton? Isa lang naman siyang mababang klase ng babae para patulan niya. My God! Alam mo ba kung taga saan siya? Taga-squatter lang naman. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ni KitKat sa galit. Isang babaeng hindi galing sa kilalang pamilya. Pinagpalit siya ni Ashton sa ganoong uri ng babae.
Nakakainsulto. Hindi niya ito mapapayagan na mangyari. Tumingin siya sa folder na inabot sa kanya ni Jolene. Ano to? Kumunot ang noon niya nang mabasang dalawang klase ng agreement. Pinakuha ko yan sa sekretary ni Ashton. Mabuti na lang at nauto ko siya na maghanap ng mga importanteng dokumento sa drawer ni Ashton. Magagamit natin yan para mapalay yung babaeng yon. Mas mabuti kung babaeng yun ang mismo nalalayo, hindi ba? Knowing Ashton, siguradong hindi siyang maghahabol. Hindi mahal ni Ashton ang babaeng yon. Lumarawan sa mukha ni KitKat ang labis na galak. Natakot lang pala siya sa wala. May contract lang palang dalawa kaya sila magpapakasal. Ang ikalawang contract kung saan tinatapos na ni Ashton ang kanilang naunang contract ay nagpapatunay lamang na hindi pa rin mahal nitong mahalang babaeng yon. Bakit tatapusin ni Ashton ang naunang contract at mag-iwan ng blankong second contract kung mahal na nitong babaeng yon? Ikakasal na sila sa susunod na linggo kaya kailangan nating magmadali. Kung mapapaalis natin si Ligaya, mas mapapadali na lang ang paglapit mo sa kanya. Huwag mo sayangin ang chance na ito, Kat. Kapag pumalpak tayo, hindi na kami ni Dad tutulong sa'yo. Baka hindi na kami makabangon kapag nabulilyaso ka at nalaman niya na kasabwat mo kami. Ani Jolene bago lumabas ng sasakyan. Naiwan si KitKat sa loob. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawagan niyang kapatid niyang lalaki para maghanap ng mga tauhan na mauutusang dukutin ng fiancé ni Ashton. Sigurado siya na hindi sila mapapahamak sa kanilang gagawin. Tama si Jolene, hindi si Ashton ang tipo na lalaking maghahabol sa isang babae. Kung hindi na magpapakita si Ligaya, siguradong hindi ito maghahanap. Gumuhit ang ngisi sa labi niya. Pagkatapos makipag-usap sa kapatid, pasensya ka na Ligaya, pero binabawi ko lang si Ashton mula sa'yo dahil akin naman talaga siya. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Aniya pa bago pinandar ang kanyang sasakyan. Ma'am, hindi ka talaga pwedeng lumabas. Baka mapagalitan kami ni Sir. Awat kay Ligaya ni Manang. Ngayong araw kasi ay pupunta siya sa opisina para dalhan si Ashton ng lunch. Simula kasi nang mabuntis siya, palagi na lang itong umuuwi para makasabay siyang kumain. Manang, wag po kayong mag-alala. Hindi magagalit si Ashton sa inyo. Mag-iingat naman ako at saka kasama ko naman ang mga kaibigan ko. Laglag ang balikat na umiling-iling ito. Bueno, mukhang wala na akong magagawa para pigilan kayo. Mag-iingat na lang kayo. Sabihin mo sa mga kaibigan mo na hinay-hinay sa pagmamaneho dahil baka matagtag ang tiyan mo. Bilin pa nito bago siya umalis. Sige ho Manang, aalis na ho ako. Aniya bago lumabas dala ang mga baunan na may mga pagkain. Nang makita siya ni Jamaica ay kinuha kaagad dito sa kanyang kamay ang mga dala niya. Ano ka ba? Buntis lang ako pero hindi ako baldado. Tumatawa ang ani niya. Maganda na yung sigurado no. Tara na, kanina pa kami naghihintay sa'yo. Ang bagal mo. Pagdating nila sa van ay nagulat siya. Akala niya si Leader Jong lang ang kasama nila, kaya laking gulat niya dahil kompletong grupo nito kasama na rin si Waku. Para silang nag-reunion at nagkita-kita. Tuwang-tuwa ang mga ito nang malaman na buntis siya, lalo na sila Anton. Aba, nagpustahan pang mga ito kung lalaki o babae ang anak nila. Ligaya, sigurado ka na ayos lang kay boss na invited kami sa kasal nyo? Hanggang ngayon kasi ay nahihiya pa rin si Leader Jong sa ginawa nila noon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito kayang tumingin kay Ashton ng diretso kahit natauhan na ito ng nobyo niya. Ganon din ang mga kasama nito na sila Anton. Takot na takot ang mga ito kay Ashton. Hindi niya masisisi ang mga to. Nakakatakot naman kasi talaga si Ashton. Kung hindi lang niya nakilala at minahalang binata, baka hanggang ngayon ay takot pa rin siya dito. Ngayon ay wala na siyang takot na nararamdaman para sa binata. Puro pagmamahal na lang. Huwag kayong mag-alala, napaamo na ni Ligaya si Sir Ashton. Ang mahalaga, makakadalo tayo sa kasal niya. Leader Jong, dala mo ba? Biglang tanong ni Waku. Nagulat siya dahil may nilapag na paper bag sila Leader Jong. Nang tignan niya ito ay nakita niyang iba't ibang kulay ng pulseras na pambata sa loob. Alam namin na kaya mo nang bilhin ng lahat ng gusto ng anak mo, Ligaya. Kaya naman nagpasya kami nila Leader na gumawa na lang handmade bracelet para sa baby mo. Sana magustuhan mo. Sabi ni Anton, nakangiting tumingin siya sa mga ito. Sobrang na-touch siya sa mga binigay ng mga to. Hindi man naging magandang kanilang mga unang pagkikita, ay naging magkakaibigan naman sila. Mamahalin man o hindi, basta galing sa inyo ay nagpapasalamat ako. Salamat sa mga to ha. Naging maingay ang biyahe. Ang daldal kasi ni Leader habang nagmamaneho. Pero biglang humintong sasakyan namin nang biglang pumutok ang gulong ng sinasakyan namin. Anak ng putya, bakit pumutok? Bulalas ni Leader.
Huminto naman ang naunang dalawang sasakyan sa unahan nila na minamaneho ni Eddie at Marlon. Bumaba silang lahat para tingnan ang pumutok na gulong. Ganun na lang ang kanilang gulat nang biglang may lumapit sa kanila ng mga armadong kalalakihan. Mga boss, may problema ba? Kahit natatakot si leader ay nagawa nitong magtanong sa lalaking nakabonet na lumapit sa amin. Napatras si leader na itutok nitong baril sa ulo nito. Wala kaming problema, pero kung hindi mo ibibigay sa amin ang babaeng kasama nyo, ay magkakaproblema tayo. Sabi ng lalaki sabay tingin sa kanya. Leader, pareho sila ni Jamaica na patago sa likuran nito. Boss, mga kaibigan namin sila. Baka nagkakamali kayo. Natumba si Jong nang hampasin ito ng baril sa ulo. Leader! Nataranta silang lahat, maging sila Anton at Eddie ay napasigaw sa gulat. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sigaw niya nang hilahin siya ng lalaki. Hinawakan siya ni Jamaica sa kamay pero sinabunutan to ng isa pang lalaki. Sumubok na rumesponde nila Anton at Wako pero binaril sila ng mga to. Wako! Eddie! Napaiyak siya nang makita na tinamaan ang dalawa sa balikat. Nang subukan naman laban nila Jamaica at Anton ay umiling siya sa mga to. Huwag please. Ayaw niya sumama sa mga lalaki pero hindi niya gusto mapahamak ang mga kaibigan niya. Kung 3 van sila, ang mga armado naman ay 6. Siya talagang target ng mga to. Walang duda yon. Ligaya. Hindi. Iyak nang iyak si Jamaica habang hawak sa buhok ng isang lalaki. Wala silang dalang panlaban dahil hindi naman nila alam na mangyayari to. Hindi ako makakapayag na dalhin niyo si Ligaya. Kahit nahihilo sa malaking sugat sa ulit tumayo si leader. Pag-isipan niyo itong mabuti. Kung dadalhin niyo siya ay sisingilin kayo ng doble ni boss. Hindi basta-bastang taong babanggain niyo kung itutuloy niyo to. Nagtawanan ng mga lalaki nakamaskara. Alam namin kung sinong babanggain namin, kaya nga ginagawa namin to. Malaking perang makukuha namin kapag nagtagumpay kami. Kaya wag ka nang sumatsyat kung ayaw mong mamatay. Tumingin siya kina Jamaica at si iba pa. Hindi mabuti kung magmamatigas ito. Mapapahamak lang ito at ayaw niya na mangyari yon. Akmang susugod si leader ng pagtulungan tong awatin nila Jamaica at ng iba pa. Tama, ganyan nga. Habang hila siya ng 2 lalaki sa braso ay tumingin siya kay Jamaica. Hindi siya umiiyak dahil natatakot siya. Umiiyak siya dahil nag-aalala siya sa mga kaibigan niya. Alam kasi niya na ililigtas siya ni Ashton kaya wala siyang dapat ikatakot. Ililigtas siya nito at ang kanilang anak. Hinawakan niyang kanyang puson at mahinang kinausap ang anak. Okay lang yan baby, huwag kang mag-alala dahil ililigtas tayo ni Daddy. Darating siya at hindi tayo pababayaan. Habang lula ng sasakyan ay napansin niya na panay ang tingin sa kanya ng mga katabi niya. Bigla siyang kinabahan sa klase ng tingin nito. Tinakpan niyang kanyang leeg gamit ang kamay at umusod palayo. Pero may isa pang lalaki sa kanyang tabi kaya wala na siyang mausuran. Ang ganda mo pala miss, kaya pala pinatulan ka ng mayaman eh. Amoy baby ka pa at mukhang mabango. Kahit hindi nakatingin si Ligaya sa lalaki, ramdam niyang malaswang tingin nito sa kanya. Hoy Isko, huwag ka magkakamaling galawin to. Baka mamaya hindi tayo makatanggap ng bayad at bonus kay madam. Kung ako sa'yo, manahimik ka. Sita ng katabi ng driver, kinurot ni Ligayang hita. Kung kanina'y kalmado siya at hindi natatakot, ngayon ay nagsimula na siyang makaramdam ng kaba. Mukhang hindi lamang kidnapper ang mga dumukot sa kanya. Mukhang mga manyakis pa talagang halang ang mga kaluluwa. Napapitlag siya nang biglang umakbay sa kanya isang lalaking katabi niya. Mukhang hindi natatakot si Miss. Tingnan nyo, hindi na umiiyak. Ganitong gustong-gusto namin ni Isko sa babae. Matapang at hindi maingay. Kinagat niya ng madinang kanyang labi. Huwag kang matakot, Ligaya. Darating si Ashton at ililigtas ka. Hinawakan niyang puson para kukuha ng lakas ng loob sa kanyang anak. Narinig niya kanina na may tinawag na madam ang mga ito. Ibig sabihin babae nag-utos sa mga to. Pero sino kaya siya? Nagulat siya nang biglang takpan ng isang lalaki ang kanyang mata. Pati ang kanyang bibig ay tinakpan din ito. Nagsimulang kumabog ang dibdib niya sa takot. Wala siyang makita kung hindi kadiliman lang. Nagdasal siya ng paulit-ulit at pinakalma din ang kanyang sarili sa kabila ng namumuong takot sa kanyang dibdib. Shit! Anong ibig niyo sabihin hindi niyo makita ang fiancé ko? Dumagungdong ang galit na boses ni Ashton sa bawat sulok ng silid na ikinapitlag ng mga tauhan niyang naroon. Anak, calm down. Ginagawa nilang lahat para mahanap si Ligaya. Sa 5 oras pa lang naman ang nakakalipas. Tsak na may matatanggap tayong magandang balita pagdating nila Sander. Ani Emma sa kanyang anak, nasa ospital ang karamihan sa mga kaibigan ni Ligaya. Malubha ang lagay ni Wako at Eddie, habang si Jong naman ay wala pa ring malay dahil sa natamong malaking sugat sa ulo. Ipinaliwanag sa kanila ni Jamaica ang nangyari at napatunayang nagsasabi ito ng totoo.
Ayon sa CCTV footage na napanood nila, halos magwala si Ashton sa galit nang malaman ang nangyari. Kumikilos ng lahat sa kanilang pamilya para malaman kung sino nagpadukot kay Ligaya. Ang pinakamabilis na magkalkal ng mga impormasyon na si Sandra ay kumikilos na rin. Maging si Axus ay nagpakalat na ng kanyang tauhan para tumulong sa paghahanap. Ashton anak, saan ka pupunta? Tanong ni Emma na makitang nagsukbito ng baril at suminya sa mga tauhan. Hindi na ako makakapaghintay na dumaan pang ilang oras, Mom. Nasa panganib ang mag-ina ko. They need me. Kailangan ko silang mahanap at iligtas. Anak, naiintindihan kong pag-aalala mo. Pero wala pa tayong konkretong impormasyon ngayon. Kailangan natin yon para masimulan natin ang paghahanap. Pati ang mga tauhan mo'y wala pang impormasyong nalilikom. Kailangan nating maghintay. Alam kong nag-aalala ka, anak. Kami din ay nag-aalala kay Ligaya at sa aking apo. Pero may punto ang aking mga sinasabi. Kailangan nating maghintay. Hindi sumagot si Ashton, ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang ina ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak na baril, tanda ng kanyang labis na galit. Hindi ko na kaya maghintay ng ilang pang oras para maghintay, Mommy. Hindi ko kaya manatili dito at maghintay. I will find my Ligaya and I will bring her back here in my side. Ang sino mang gumawa nito sa kanya ay magbabayad sa akin ng malaki. Wala nang nagawa pa si Emma. Alam niya na hindi na niya kaya pang pigilan ang anak sa desisyon nito ng paghahanap. Ngunit bago pa si Ashton makalabas ng pinto ay dumating ng daddy nitong si Luis. Kasama si Jason at Jovito, kasamang kanilang asawa. Maging sina Camila at Clara ay labis na nag-aalala nang malamang nadukot si Ligaya. Ate! Sabay na lumapit sila Clara kay Emma, kapwa namumulang mga mata tanda nang galing sa pag-iyak. Si Sandaray sumakit ang tiyan sa nalaman kaya nasa ospital ito kasamang asawang si Axus. Hindi nagtagal, magkasunod na dumating din ang mga pinsan ni Ashton sa pangunguna ni Sander, kaya nakahinga ng maluwag si Emma. Isa lang ang ibig sabihin nito, nahanap ng taong nagpadukot sa kanyang magiging manugang. Here's the result, dude. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo. Sabi ni Sander sabay abot sa isang folder kay Ashton. Dumilim ang mukha ni Ashton sa kanyang nabasa. Amateur at walang alam sa pag-iingat ang kapatid ng ex mo para kumuha ng mga tao sa underground association. He didn't even hide his identity to protect his life from danger. Mukhang itong kauna-unahang sumubok siya na gumawa ng ganito. Tukoy ni Sander sa kapatid ni Kit Kat. Nakatutok ang kanilang mga mata kay Ashton. Katulad ni Emma kanina, ang kanyang asawang si Luis ay natigilan. Hindi pa nila nakita si Ashton na nagalit ng ganito katindi. Ang kanilang anak ngayon ay parang mabangis na hayop na nakatingin sa mga impormasyong hawak. Nag-aapoy ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Lahat ng mga properties nila ay kailangan nating puntahan. Nag-utos na kaming lahat ng manmanan silang lahat at sundan para mas mapabilis ang pagtuntun sa mismong lokasyon ni Ligaya. Sabi naman ni Luis sa anak, lumapit siya dito at tinapik ito sa balikat. We're on your back, son. Nagpakalat na kami ng mga tauhan ng Tito Jovito at Tito Jason mo para simulan ng pagtuntun sa eksaktong lokasyon ni Ligaya. Nilamukos ni Ashton ang mga papel at tinapon to. Nagbabagang kanyang mga mata sa galit. Magbabayad ang gumawa nito sa mag-ina niya. Ano kayang mangyayari kay Ligaya ngayon nadukot siya? Mahanap at mailigtas kaya ni Ashton ang mag-ina niya? Magawa kaya ni Kit Kat na mapalayo si Ligaya kay Ashton? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.